Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay inaantok habang nagmamaneho? A. Buksan ang radyo ng napakalakas. B. Magmaneho ng higit na mabilis. C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Ang tamang sagot, letter C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Alin sa mga traffic light ang nagsasabi sa iyong maghanda sa paghinto? A. Dilaw. B. Verde. C. Pula. Ang tamang sagot, letter A. Dilaw. Ano ang iyong dapat gawin kung ikaw ay papasok sa lugar na maraming ginagawang kalsada na pansamantalang ipinagbabawal ang pag-o-overtake? A. Sundin lamang ang sinyas kung rush hour. B. Sundin ang sinyas ayon sa nakasulat. C. Sundin lamang kung ang traffic enforcer ay naka-duty. Ang tamang sagot, letter B. Sundin ang sinyas ayon sa nakasulat. Ang driver ng motorsiklo ay dapat palaging nag-iingat. Upang magawa ito, sila ay nangangailangang nakasuot ng A. Mga helmet na laan sa trabahong pang-construction. B. Standard protective helmets. C. Sombrero ng pulis o gloves. Ang tamang sagot, letter B. Standard protective helmets. Paano ka naaapektuhan ng alak? A. Pinapabilis nito ang iyong reaksyon. B. Pinapabuti nito ang iyong koordinasyon. C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Ang tamang sagot, letter C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong A. Bumusina. B. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. C. Manatili sa iyong linya pagkatapos huminto. Ang tamang sagot, letter B. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. Aksidente kang nakabangga ng taong naglalakad. Ano ang una mong dapat gawin? A. Tulungan ang taong naglalakad. B. Maghanap ng ligtas na lugar para pumarada. C. Tumawag ng pulis. Ang tamang sagot, letter A. Tulungan ang taong naglalakad. Ang bilis ng pagmamaneho mo sa gabi ay dapat nakadepende sa A. Pisikal at mental na kondisyon at husay ng driver. B. Kakayahan ng sasakyan at lagay ng panahon. C. Lahat ng sagot. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng sagot. Ang aksyon na ito ay maaaring magdulot sa iyo na mapasagadsad at mawalan ng kontrol kapag gumawa ka ng biglaang paglipat lalo na sa basa at posibleng madulas na kalsada. A. Hindi tamang pagpreno. B. Lumilikong mabagal. C. Akselerasyong napakabagal. Ang tamang sagot, letter A. Hindi tamang pagpreno. Pinapahintulutang pumarada ang isang sasakyan kung A. Lampas 4 na metro sa buka insedyo o fire hydrant. B. Sa loob ng 3 metro ng interseksyon ng mga linyang korbada. C. Sa loob ng interseksyon. Ang tamang sagot, letter A. Lampas 4 na metro sa buka insedyo o fire hydrant. Ano ang dapat ilagay ng isang driver sa dulo ng kargamento na sumobra sa 1 metro ang haba sa kanyang sasakyan? A. Matingkad na kulay itim na bandera o sako. B. Red flag measuring at least 30 cm by 30 cm. C. Wala. Ang tamang sagot, letter B. Red flag measuring at least 30 cm by 30 cm. Sinong mga driver ang hindi kailangan pang gumamit ng seatbelt? A. Driver ng bus. B. Driver ng motorsiklo o tricycle. C. Driver ng SUV. Ang tamang sagot, letter B. Driver ng motorsiklo o tricycle. Nagmamaneho ka sa isang kalsada at ang PWD na naka-wheelchair ay biglang tumawid sa kalsada. Paano mo maiiwasang tamaan ang PWD? A.
bilisan ang pagmamaneho. B. Lumipat sa ligtas na lane o lugar upang maiwasan ang PWD. C. Maghanda sa paghinto. Ang tamang sagot letter B. Lumipat sa ligtas na lane o lugar upang maiwasan ang PWD. Alin sa mga ito kung hindi pinapayagan na mababa ay maaring makapagdulot ng aksidente o pag-crash sa kalsada? A. Level ng radiator coolant. B. Level ng radiator water. C. Level ng likido ng preno. Ang tamang sagot letter C. Level ng likido ng preno. Ito ay traffic sign na octagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar ng sasakyan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot letter C. Babala ng pagtigil. Sa ilalim ng batas, ano ang iba pang sanhi na maaring makaapekto sa iyong kalagayan sa pagmamaneho maliban sa mga inuming nakakalasing? A. Kumakain habang nagmamaneho. B. Mapanganib na ilegal na droga. C. Pakikinig ng malakas na musika. Ang tamang sagot letter B. Mapanganib na ilegal na droga. Ang 30 araw na suspensyon ng lisensya sa pagmamaneho ay papataw kung A. Kung ang paglabag sa trapiko ay mabigat. B. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. C. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 72 araw. Ang tamang sagot letter B. Kung nabigo ang driver na bayaran ang kaukulang multa sa loob ng 15 araw. Ano ang maaring mangyari kung ipagwalang bahala ng driver ang sinyas trapiko? A. Aksidente o road crash. B. Wala. C. Sasaya ang mga pasahero. Ang tamang sagot letter A. Aksidente o road crash. Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko? A. Huminto sa tamang hintuan. B. Magpatuloy ng maingat. C. Magmaneho ng may tulin na 40 kilometro kada oras. Ang tamang sagot letter B. Magpatuloy ng maingat. Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo? A. Sa likuran ng motorsiklo. B. Sa tangke ng gasolina ng motorsiklo. C. Sa takip ng tangke ng motorsiklo. Ang tamang sagot letter A. Sa likuran ng motorsiklo. Maaari kang magmaneho ng motorsiklo kung ang iyong lisensya ay may DL Code B. A. Hindi, maliban kung pinapahintulutan ng traffic enforcer. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot letter C. Hindi. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niya mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mata ng driver. B. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. C. Bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Ang tamang sagot letter C. Bumalik sa orihinal na lane ng maingat. Mandatory na dalhin ng mga driver ng kotse anong uring siguro insurance? A. Komprehensibo. B. Third party. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot letter B. Third party. Ang mga lugar na ito ay hindi maaring magparada ang mga sasakyan. A. Intersection, tawiran. B. Parking area, tawiran. C. Intersection, parking lots. Ang tamang sagot letter A. Intersection, tawiran. Kapag nais mong magpalit o lumipat sa mas mataas na gear upang mas bumilis at ang isang sasakyan sa kasalungat na direksyon ay mabilis na tumatawid sa iyong linya, ano ang iyong gagawin? A. Maging alerto, humanda at magbigay daan sa pagtawid ng sasakyan. B. Igiit ang iyong karapatan sa daan. C. Agad na kumaliwa. Ang tamang sagot letter A. Maging alerto, humanda at magbigay daan sa pagtawid ng mga sasakyan. Maaari bang magkarga ng kargamento na lampas sa itinakdang timbang ng sasakyan? A. Oo. B. Hindi. C.
Oo, kung ang karga ay madaling mabasag o nabubulok. Ang tamang sagot, letter B, hindi. Maaari bang magmaneho sa mga transition lines sa kalsada? A. Oo. B. Hindi. C. Oo, kung ang trapiko ay mabigat. Ang tamang sagot, letter B, hindi. Alin sa mga ito ang maaring lumampas sa itinakdang bilis? A. Kung ang driver ay may pasaherong may sakit or sugatan. B. Driver na may dalang nabubulok na kargamento. C. Driver na naghahanap ng CR o pahingahan. Ang tamang sagot, letter A, kung ang driver ay may pasaherong may sakit or sugatan. Ano ang maaaring masamang mangyari kung tumingin ka sa mata ng isang galit na driver? A. Maaaring humingi ng paumanhin ang nasabing driver. B. Ang galit na driver ay maaaring magdahan-dahan. C. Ito ay maaaring mag-udyok sa galit na driver. Ang tamang sagot, letter C. Ito ay maaaring mag-udyok sa galit na driver. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na ito? A. Mga motorsiklo lamang. B. Mga motorsiklo na walang angkas lamang. C. Bawal ang mga motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C. Bawal ang mga motorsiklo. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Hindi tamang paggamit ng linya. B. Disregarding traffic sign. C. Disobeying traffic sign. Ang tamang sagot, letter B. Disregarding traffic sign. Kung sa tingin mo na ang sasakyan na iyong naabutan ay hindi nagbibigay sa iyo ng tamang paraan, dapat A. Huwag lampasan. B. Gamitin ang busina. C. Magmaneho ng mabilis. Ang tamang sagot, letter B. Gamitin ang busina. Ano ang isa sa mga kinakailangan sa paggamit ng standard protective helmet? A. Kinakailangan na nakalagay sa sticker ang bansang pinagmulan at tatak o brand ng helmet. B. Ang ICC o PS sticker ay kinakailangan na nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. C. Kinakailangang masakop ng helmet ang buong muka o ulo para sa kaligtasan. Ang tamang sagot, letter B. Ang ICC o PS sticker ay kinakailangan na nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. Ang top box sa likod ng upuan ay dapat aprobado ng DTI na kakabit ng husto na may kapasidad na hindi lalagpas sa A. Isang full face na helmet. B. Dalawang full face na helmet. C. Tatlong full face na helmet. Ang tamang sagot, letter B. Dalawang full face na helmet. Ang saddlebag sa motorsiklo ay hindi dapat A. Mas mababa sa upuan ng driver. B. Mas mataas sa tangke ng gasolina. C. Mas mataas sa upuan ng driver. Ang tamang sagot, letter C. Mas mataas sa upuan ng driver. Alin sa mga sumusunod ang nangangahulugang bawal pumasok ang mga sasakyang dimotor? A. B. C. Ang tamang sagot, letter B. Ito ay isa sa mga kinakailangan sa pagkabit ng fog lamp ng motorsiklo. A. Kailangang ikabit kasama ng switch ng headlamp. B. Hiwalay na switch ng headlamp. C. Kailangang ikabit kasama ang tail lamp. Ang tamang sagot, letter B. Hiwalay na switch sa headlamp. Sinong mga driver ang dapat gumamit ng seatbelt? A. Sa mga may hawak ng lisensyang non-professional at professional. B. Para sa mga driver ng pampublikong sasakyan. C. Para sa mga hindi professional na driver, particular sa mga magagaan na sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Sa mga may hawak ng lisensyang non-professional at professional. Ano ang iyong nilabag kung ikaw ay nagmamaneho ng mabagal sa isang linya na para lamang sa pag-overtake? A. Pagharang o obstruction. B. Pagtakbo ng mabilis.
C. Mabagal na pagtakbo. Ang tamang sagot letter A, pagharang o obstruction. Kung ito ang plaka ng iyong sasakyan, kailan mo dapat i-renew ang rehistro upang maiwasan ang multa? A. Hanggang sa ika-19 na araw ng ika-2 buwan ng taon. B. Hanggang sa ika-9 na araw ng ika-2 buwan ng taon. C. Hanggang sa huling linggo ng ika-4 na buwan ng taon. Ang tamang sagot letter C, hanggang sa huling linggo ng ika-4 na buwan ng taon. Ang panlikong signal na ilaw ay dapat gamitin kapag A. Nagmamaneho ng maayos. B. Ipaparating ang iyong atensyon sa mga driver na nasa paligid mo. C. Dapat kang bigyan ng daan. Ang tamang sagot letter B, ipaparating ang iyong atensyon sa mga driver na nasa paligid mo. Ayon sa batas, ano ang dapat mong gawin sa mga sandaling makarating sa isang intersection na may mga sinyas na huminto? A. Bagalan ang takbo at dumiretso kung ligtas na itong gawin. B. Magbigay ng daan kung kinakailangan sa mga paparating na sasakyang nanggagaling sa kaliwa o kanan. C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Ang tamang sagot, letter C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Sa krus na daan, walang mga babala o marka sa kalsada. May dalawang sasakyan na paparating. Alin ang mas may prioridad? A. Ang mas mabilis na sasakyan. B. Ang sasakyan na may mas maluwag na daan. C. Wala. Ang tamang sagot, letter C. Wala. Kung kailangan mong magsuot ng salamin sa mata upang makakita ng malinaw, kailan mo dapat ito isuot kung ikaw ay magmamaneho? A. Sa hindi magandang panahon. B. Sa gabi. C. Sa lahat ng oras. Ang tamang sagot, letter C. Sa lahat ng oras. Ano ang pangunahing layunin ng hazard markers? A. Upang paalalahanan ang driver tungkol sa pagbabago ng direksyon ng patutunguhan. B. Paalalahanan ang driver para huminto. C. Para utusan ang driver na bumalik agad. Ang tamang sagot, letter A. Upang paalalahanan ang driver tungkol sa pagbabago ng direksyon ng patutunguhan. Ano ang maaring ibigay na kwalifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? A. Kahit alin sa dalawa. B. Professional driver's license. C. Non-professional driver's license. Ang tamang sagot, letter C. Non-professional driver's license. Ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. B. District Traffic Enforcement Clearance. C. Anti-carnapping clearance. Ang tamang sagot, letter A. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Normal bang magmaneho sa gitna ng putol-putol na guhit? A. Oo. Ito ay alinsunod sa kasalukuyang batas trapiko. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Nagmamaneho ka sa mabagal na pila ng trapiko. Bago magpalit ng linya, dapat kang A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. B. Bumusina. C. Magbigay ng signal ng braso na bumagal. Ang tamang sagot, letter A. Tumingin sa mga motoristang nangunguna sa trapiko. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Alin sa mga sumusunod na sasakyan ang maaring gumamit ng kumikislap na asul na ilaw? A. Expressway maintenance. B. Sasakyan ng bump disposal. C. Patrol ng pulisya.
Ang tamang sagot, letter C, patrol ng pulisya. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 kilometro kada oras na lugar. B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot, letter C, hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ano ang pinakamasamang mangyayari sa isang away kalsada? A. Kamatayan. B. Mas maraming kaibigan. C. Refreshment. Ang tamang sagot, letter A, kamatayan. May pananagutan ba ang isang driver na nagkaroon ng pagkakataon na maiwasan ang isang aksidente sa kalsada ngunit ito ay hindi niya ginawa? A. Oo. B. Hindi. C. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot, letter A, oo. Ikaw ay malapit ng lumiko pakaliwa at isang mabilis na sasakyan mula sa kabilang bahagi ng kalsada ay patungo sa iyong direksyong nais likuan. Ano ang gagawin mo? A. Hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan. B. Agad na kumanan. C. Magmaneho ng mabilis upang maiwasan ang mas mabilis na sasakyan. Ang tamang sagot, letter A, hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan. Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan? A. Isa sa harap, isa sa likod ng sasakyan. B. Dalawa sa harap. C. Isa sa harap na windshield at isa sa likurang salamin. Ang tamang sagot, letter A, isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. Ano ang pangunahing responsibilidad ng isang driver sa isang aksidente? A. Tulungan ang naaksidente. B. Tumakbo at magtago. C. Tanungin ang mga biktima ng pagkakakilanlan. Ang tamang sagot, letter A, tulungan ang naaksidente. Ang ibig sabihin ng hindi gumagalaw na pulang X ay A. Dapat kang umalis sa linyang ito. B. Maaari kang magmaneho sa daang ito. C. Hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Ang tamang sagot, letter C, hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Kailan mo maaaring gamitin ang hazard warning na ilaw habang nagmamaneho? A. Sa highway upang mabigyan ng babala na may panganib sa unahan. B. Sa matataong lugar sa halip na bumusina sa loob ng 11:30 ng gabi hanggang 7 ng umaga. C. Sa panlalawigang ruta pagkatapos ng babala ng mga hayop. Ang tamang sagot, letter A, sa highway upang mabigyan ng babala na may panganib sa unahan. Nakita mo ang yellow box sa intersection, hindi ka makakapasok dito maliban kung A. Tiyak na makakapasok ng mahigit sa kalahati nito. B. Tiyak na makakalabas ka sa kabila nito. C. Tiyak na mapapasok mo ito ng lubos. Ang tamang sagot, letter B, tiyak na makakapasok ka sa kabila nito. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Baku-bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot, letter A, madulas ang kalsada. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na A. Maaring lumusot sa kaliwa o kanan. B. Bawal ang paglusot sa kanan. C. Bawal ang paglusot sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter C, bawal ang paglusot sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal ang lumiko. B. Isang direksyon lamang. C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter C, bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Saang banda ng kalsada dapat magmaneho kung may sinusundan na taxi? A. Kaliwa. B. Kanan. C. Gitna. Ang tamang sagot, letter C, gitna. Aling larawan ang nagpapakita ng pinagbabawal na parada?
A, B, or C? Ang tamang sagot, letter C. Paano ka dapat hudyatan ng isang cruising patrol ng paaralan upang huminto? A. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang pulang ilaw. B. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng isang sinyas ng braso. C. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang stop sign. Ang tamang sagot, letter C. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang stop sign. Aling larawan ang nagpapakita ng ipinagbabawal na pag-overtake? A, B, or C? Ang tamang sagot, letter B. Sino ang mga gumagamit ng daan? A, mga motorista at taong naglalakad. Siklista, mga pasahero. B, mga motorista at sasakyan, siklista. C, mga sasakyan, gumagalaw at hindi gumagalaw. Ang tamang sagot, letter A, mga motorista at taong naglalakad, siklista, mga pasahero. Pumasok ka sa lugar ng mga ginagawang kalsada kung saan pansamantalang may limitasyon sa bilis ng sasakyan. Ikaw ay dapat A, sundin ang limitasyon lamang tuwing rush hour. B, sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. C, hindi lalampas sa limitasyon ng bilis. Ang tamang sagot, letter B, sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. Ang paglusot o overtaking sa pataas na kalsada patungo sa tulay ay pinagbabawal maliban kung A, malinaw na nakikita ng gumamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 75 metro. B, malinaw na nakikita ng gumamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 100 metro. C, malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 150 metro. Ang tamang sagot, letter C, malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang layong hindi bababa sa 150 metro. Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung nakumpiska ang isang motorsiklo? A, gamitin ang motorsiklo pansamantala. B, isurrender ang motorsiklo sa otoridad. C, dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Ang tamang sagot, letter C, dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro? A, oo. B, oo kung ang pagbiyahe ay may pahintulot ng dealer nito. C, hindi. Ang tamang sagot, letter C, hindi. Kailan mo maaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? A, sa mga taong nag-aaral magmaneho. B, kailanman ay hindi pinahihintulutan. C, sa oras ng emergency. Ang tamang sagot, letter B, kailanman ay hindi pinahihintulutan. Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon? A, oo. B, oo basta't ito ay pinapayagan ng traffic enforcer. C, hindi. Ang tamang sagot, letter C, hindi. Saan mo maaring ireklamo o i-contest ang pagkahuli sa iyo? A, sa tanggapan ng adjudikasyon. B, sa kalsada bago umalis ang traffic enforcer. C, sa alinmang tanggapan ng adjudikasyon. Ang tamang sagot, letter A, sa tanggapan ng adjudikasyon. Ilang oras maaring gamitin ang Temporary Operator's Permit o TOP sa pagmamaneho? A, 48 oras. B, 72 oras. C, 24 na oras. Ang tamang sagot, letter B, 27 oras. Ano ang mangyayari kung hindi pumayag ang driver na magpasuri dahil lumabag siya sa batas na bawal magmaneho ang nakainom ng alak?
A. Pagkaalis ng rehistro ng sasakyan. B. Pagkumpiska sa lisensya at automatic na rebokasyon. C. Pagsuspindi sa lisensya sa loob ng 2 taon. Ang tamang sagot letter B. Pagkumpiska sa lisensya at automatic na rebokasyon.